itinago ng ex-ex na pangalang Eileen ang lapis na nagpasilakbo ng pagigiragpis ng kanyang mga magulang na sina Arsenio at Delia Pirihan. Totoong araw pala na minamaltrato ang kanilang anak ng amo nito na taga-barangay Santa Lucia, Novaliches, Quezon City. Bukod kasi sa malaking bukol sa kaliwang mata, kapansin-pansin nag-iba na ang hugis at forma ng kaliwang tenga ng dalaga. Lalo pang nabahala ang mag-asawang Arsenio at Delia nang sabihin ng nagmagandang loob na kasamahan ni Eileen sa trabaho na kailangan na kaming magmadali na ma-rescue ang dalaga. Kasi plano na naman sila na lilipat na naman daw po hindi na raw yata ako kasama. Lilipat. Noong hapon yung kasama ang mga magulang ni Eileen, dumulog kami sa Quezon City Police District Station 5 na nasa Fairview. Ang inilapit po sa amin ay pananakit sa victim at saka illegal detention. Ipag-coordinate na po kami sa Gauci, Barangay Santa Lucia. At pati na rin po yung mga police personnel namin na nakatalaga sa Barangay Santa Lucia. Nang marating na ng grupo ang target area, sa tulong ng ating epidemic ay madaling napasok ng mga otoridad ang bahay ng pamilyang pinagsisilbihan ng hinahanap naming dalaga. Naabutan nila doon si Eileen habang nagpapaligo ng bata. Isasama na sana ng mga otoridad palabas ng bahay si Eileen nang biglang nooy agad rin inaresto ng mga pulis ang among lalaki ni Eileen na si Antonio Pansano. Matapos yun, hindi pa rin nilisan ng mga pulis ang lugar dahil hindi pa makita ng mga otoridad ang babaeng amo ni Eileen na si Estrella. Ang sabi kasi ng informanteng si Debe, nasa loob lamang daw ng bahay na yon ang among babae. Maya-maya pa inabuti na ng mga pulis na halugugin ang kabuuan ng bahay. At nang madako ng isang rescuer sa may plastic drum na ito, noon din ay agad na dinala si Eileen at ang kanyang mga among inaresto ng pulis sa QCPD Station 5 sa Fairview. Doon na namin nakuna ng malapitan ng mga sugat at pinsalang tinamo ng tulalang dalaga. Yun, nalaman po niya na po na ako ng may Siyempre pa itinanong namin ang mga amo ni Eileen hinggil dito. Subalit tanging ang among babae lamang ni Eileen ang nagpaulak na aming makapanayam. Doon hindi naman niya itinanggi na nasaktan nga raw nila ang biktima. Ayaw mo palang mainit sa tubig ka. Oo, nilagaan ko siya, binainom pa siya ng antibiotic. Oo, Bella, tapos yung bulog sa ng mainit sa tubig, nilagaan ko siya. Tinatanong niya sa kanya. Ano nandito sa mukha niya? Anong nangyari doon? Dahil nasaktan ko siya, nasampal ko siya. Dahil nga akong ma'am, hindi ko sampal eh. Kita mo kayo sa mukha eh. Yung dito, dito. Noong araw din yun ay agad na sumailalim sa medical legal examination si Eileen. Doon na nadiskubre na bukod sa mga natamo nitong sugat sa katawan, ay napatunayang sexual ring na abuso ang katulong at ang labis na isinabigla ng lahat. Doon po niya sinabi na yung lahat-lahat na ikinagulat po namin, lalo na ako bilang nag-iimbestiga na she was forcibly made a sex with again. Ito po yung first time na makahawak ako ng kaso ng victim pinaasawa ng amin na sa akin niya. Ang kahayupang ito'y kinumpirma naman sa amin ni Eileen. Mas sakit po sa tanggapin yung gano'n na masyaso po na dahil mo sa akin. Gayunman, bagamat mahirap na raw matukoy kung aso nga ang nakagalaw kay Eileen, ang positibong resulta raw ng medical legal ay sapat ng ebidensya para masampahan ng patong-patong na asunto ang mga amo ni Eileen na sina Antonio at Estrella. Sinampahan po namin sila ng
serious physical injuries, maltreatment, illegal detention, and grave coercion. During the exercises sa ACP Michael Meliora, yung physical injury ko na-absorb ng illegal detention, tapos may kapit yung rape. Samantala, 5 araw mula nang maisalba si Aileen mula sa mga amo nito, ay personal kong kinamusta ang dalaga. At bagamat naroon pa rin ang diferensya sa kanyang kaliwang tunga, ay nakita kong unti-unti nang lumiliit ang bukol nito sa kanyang muka. Bagya na rin nakapagsasalita ang dalaga. Katunayan, ibinitalye sa akin ni Aileen ang mga pang-abusong sinapit niya sa kamay ng kanyang among babae. Pinag-special na po niya ako na may relasyon daw po kami ng asawa niya. Simula po noon, yun na nga po, pinag-ubok po niya ako. Pinag-usan po ng mainit na kape. Kaya sa bunutan po yung buhok, pinasampal po sa mukha. Minsan po, tinatadyakan po niya sa iba't ibang bagay po yung katawan ko. Kinumpirma rin sa akin ni Aileen ang binanggit niyang ayaw pang umano'y ginagawa sa kanya ng kanyang among si Estrella. Pinapagalit po niya ako sa aso. Kailan yung sinubulan niya? Mga March 2008 hanggang April po. Nakayanan ko po lahat yung Kwento pa ni Aileen, sinubukan daw nila humingi noon ng tulong sa mga kapitbahay. Pero sadyang hindi raw siya makawala sa bahay na nagsilbing kulungan na nga niya. Hindi ka narinig sa mga kapitbahay na sumisigaw. Hindi po, kasi sarado po lahat. Asawa na kanya ang ginagawa. Wala po. Kanina? Mister? Opo. Kinakonsulti po niya lahat ang ginagawa ng masawa niya. Samantala, ngayon nga'y nakakulong na ang mga amo ni Aileen at hindi raw titigil ang pamilya Perihan hanggang hindi nila nakakamit ang justisya laban sa inireklamo nilang mapang-abuso mag-asawa. Siguro kami nakakahawa dahil hindi ko matanggap ng mga pamilya at gumawa ng kasiyasan. Pinalangin ko na lang po sa Diyos na malagpasan ko po lahat ng dinanas ko ngayon sa tulong po na ibang tao.